Magandang gabi sa inyong lahat. Seryoso. Magandang gabi sa inyong lahat. At nasa aming magulong garahe ako. Ito yung tambayan ko talaga. Simula pa ng napakaraming taon na dito ako nagtatambay. Kahit kalagitnaan ng winter, kahit 40 below, plus 40 below dito, narito ako at bukas pa ang pintuan kasi gusto ko makita yung mga sasakyan tao nagdaraan. Meron akong komportableng upuan dito, meron akong kape, musika at yung aking heater. Meron akong heater na pag-uusapan natin kasi na marami akong napanood dito sa ating mga kababayan sa Calgary kung yung takot nila sa nung nagbabadya o nawalan sila ng ilang minuto na kuryente. Totoo, ito yung isa na dapat na paghandaan ninyo. Ito yung mga sinasabi ko sa iba kong channel. Pero dahil nagkaroon ako ng interest dito na nadadalas na ako dito sa aking Tagalog na channel, dito sa inyong mga kabayan ko. At naisip kong gumawa din nun. Ang dami kong naiisip. Mga tips sa sasakyan, sa pananamit sa winter, even yung mga pananim sa summer, yung pataba, yung compost, at napakarami pa. At kasama rin doon ay yung yung heater. Kailangan natin ng isang source, hindi lang isang source, kundi maraming source na pagkukunan ng heater kasi kung aasa tayo dito sa kuryente, nasaan man bansa kayo dito sa west at wala akong masasabi kung sa ibang parte ng mundo, pero I'm very familiar dito sa North America, yung dalawang bansa natin, US at Canada. At dito sa mayroong winter, di ba? At importante 'yon. Napaka-importante dahil una, kung meron kayong bahay, hindi kailangan sa kasagsagan ng winter katulad ng mga nakaraan na ang mga pipe nagbo-burst, ang mga sakyan hindi nag-start. Alala ko na naman yung sakyan. Teka, sandali lang, madali lang to. Kailangan kong isara ang aking nanonood kasi ako sa TV. Hindi ako nanonood sa maliit na screen kasi nasakit yung mata ko. Pag madalas akong nasa labas, pero pag nagre-relax ako sa kwarto namin, doon ako nanonood sa malaki screen. Nag-enjoy naman ako, kaya hindi ko napapanood lahat, pero naalala ko na tad ng tungkol sa mga, oh my goodness, heater block heater. Dapat ganito, ganyan. Ang problema, hindi lang naiintindihan in the first place. Ang problema talaga, hindi lang naiintindihan kung paano mag-behave ang baterya at kung ano ang block heater. Lagi na sinasabi ang block heater ay para sa oil. I mean, secondary lang yun maaari, pero hindi talaga ang purpose nun. At pagsaksak ng wire sa block heater nila, nakita kong napakaliit na kwerdas. Kwerdas ba yun? Cords. Sabi ko, magkakasunog kayo niyan eh. Hindi ba, yun ang problema. At yung multiple na extensions, mabuti sana kung at least 10 gauge, di ba? Pero ang liliit ng ating extensions. Kaya, sabi ko, mali-mali. At yung iba, ito na naman, nagra-rush sa mga na nag-start sila ng kotse, nag-start. I wouldn't recommend that kasi yung mga pag-idle nyo, masama yun sa iba pa yung parte ng sakyan ninyo. Ang tamang intindihin ay baterya. Nabablank ko na tuloy ako. Yung block heater, yung tamang paraan nun. Kasi mali yung mga ibang paraan na sa atin. At yung pagkumot, pwede nyo kumutan ng inyong battery. Ano pa? Napakarami, hindi ko mayroon pa akong isa nakita na nag-charge sila, hindi pa marunong mag-charge, mag-jump.
ilang videos yun. At yung isa, nagja-jump. Habang tumatakbo ng pa rin sakyan, nakahook pa rin yung kanilang jumper cable. Sabi ko, sus! Sabi nga nung kaibigan ko na, matagal po kaibigan, sasabi niya, Tut Maliotep. Tut Maliotep! Talaga. Sabi ko, pero pinigilan ko ang mag-post kasi huli na. Alam ko na ang post na yun ay nakaraan ng araw o kahapon. Gagawin ba nila yon? Yeah, pero alam ko na every time nagpo-post ako, may problema kasi minsan ang post ko talaga, kung makikita nyo sa mga popular na mga channel, mahaba kasi pag nagpost ako, pinapaliwanag ko. Yun nga ang mabuti sana nga kung nagpo-post lang ako, kasi sa video ko minsan hindi ko na-skip ko, di ba? Kasi labo-labo katulad ngayon, hindi ko na alam kung saan ako tumigil bago nito, di ba? Na tungkol sa sakyan. Pero yung sa kuryente, teka, yun ang problema ko. Pero pag susulat, mali namang isip ko. Sinasabi ko kung bakit ito ang dapat mong gawin, or dapat. I don't like the word dapat. Dapat. Pero yung mga yung kung bakit ito ang sagot ko, kung bakit ito ang hindi ko preparado, bakit ito ang suggestion ko sa iyo, pinapaliwanag ko. Unlike yung sa atin na napaka-komportable na magsalita ng hindi yan maganda. Masyadong mahal yung baterya na yan. Pero yun lang sinabi mo, mahal nga. Pero ano ang dahilan mo? Ano pa ang iba mong dahilan kung bakit mo sinabi yun na mahal, bukod sa mahal? Kasabihin nila na yung very convenient meron dito na mas mura. Pero you could tell na hindi talaga sila, wala sila talagang alam, dahil hindi nila alam na ang baterya ay may tinatawag na grupo. Hindi basta murang baterya na yan, 100, 150 or less than 200. Ibig sabihin ng baterya na yan na napili mo ay magkakasya sa baterya ko. Dahil iba-iba ang uri ng sasakyan, iba-iba ang, even parehong model pero magkaiba ng year, nagkakaiba din yun. Kaya yung mga bagay na talagang minsan hindi ko naman maiwasan manood ng mga comment kasi naaliw ako minsan. Pero I think maganda dahan-dahan ipopost ko dito yung talagang kahit hindi man sikat ng itong aking channel, ay naniniwala ako na may isa, dalawa, tatlo, maybe siguro naman mga 6 na makakakita nito at hopefully mai-share at or sila mismo ay magkaroon ng dunong at malaman ng tamang gawain, tulad ng hey, papalitan ko yung kwerdas ko ng block heater ko kasi payat itong aking extension cord. Ayoko magkasunog. Fall na. Papunta na ang winter, sa susunod na na pasukan na season, winter na, nalamig na. Siguro ito ang panahon na dapat tingnan ko ang state o yung kalusugan kung nasa saan ang aking baterya, kasi ayoko ma-stranded. Gusto kong mag-start yun kapag hiningi ko ng tulong. Gusto ko malaman kung malakas pa rin yung baterya ko. May paraan yan para malaman. Ito yung hindi ko kasi magawa lahat katulad nito. Meron akong gagawin na hanggang madaling araw ko dito kasi kailangan ni Mrs. yung sasakyan. At marami itong gagawin na dala ko ito para ipakita sa inyo. Pero mukhang napakahirap nun kapag nagre-record ka. Gusto ko yung utak ko nandun sa ginagawa ko. Kaya naisip ko na nga siguro ito na lang gagawin ko muna. Anong oras na? Ilang minuto na ba ito? 9 minutes. Yung baterya, may paraan para malaman yan. Kung ang state yan ay mag-start ba sa pinakang mababang temperatura. Kung may multimeter kayo, ilagay ninyo yun sa negative and positive, di ba? As ilagay niyo yung multimeter nyo sa dashboard para nakita niyo yung naka-display yung screen sa inyo. Kasi pupunta kayo sa driver's side, i-start niyo yung kotse. Now pay attention. Kung mahina ang mata ninyo, pwede niyo i-record yung pag-start ninyo. May sasabihin ako sa inyo. Madali lang to. Okay, I'm all over the place again, di ba? Pag in-start niyo ang sasakyan ninyo, alright? At nakita nyo yung unang numero na lalabas nun, nakahook na yun, di ba? Unang numero na lalabas na yun, ang nag-flash, pay attention, ang nag-flash doon ay 9 volts, palitan nyo na yung baterya ninyo.
Dahil kahit i-charge nyo ng fully, hindi na yun, wala na yung kapasidad para mabigyan kayo ng tamang start pagdating ng taglamig. Gagawin nyo nga lang pala yun kapag fully charged ang inyong baterya bago sabihin ko yung proseso na yun. Para huwag nyo gagawin yun kapag sa multimeter nyo ang reading ay 12.1 to 12. Hindi kailangan fully charged. I believe ang fully charged is don't quote me on this, 13.2 yata ang fully charged na battery ng 12 volt battery. Hindi 12 volt kundi 13 something, 13.2 I believe. Now, kapag yun ang 100% charge ng battery niya, saka yung gawin yung sinabi ko sa inyong proseso ng pag-check ng tamang health ng sasakyan. At kung fully charged siya at pag nag-charge doon ay 9, really it's junk. You just throw it away. Sigurado nakatatlong taon na kayo doon sa baterya ninyo at tama na kumuha kayo ng baterya. Tamang cranking, cold cranking intindihin sa baterya. Pinakamataas na kaya ninyong mabili. Totoo yun. Walang limitasyon kung ano yung pinakamalakas. Kung meron niyang 700, 800, yun lang kaya nyo. Or malaki na yun. Then, go get it. Get it. Okay yun. Marami pa mga petsa ng katulad ng gulong, may petsa rin ang pagkakagawa ng baterya. Yung mga kukonsidera kaya kung gagawa ko yun kasi gusto ko detalye at alam ko sa mga video ko hindi ako detalye. Kaya ang dami. Teka, balik tayo dun sa naisip ko pa yun kapag lumamig at wala kayong heater sa bahay, ang pinaka-worry nyo dun ay mag-burst yung mga pipes nyo. Lalo na yung mga copper pipes. Wala yung flex, hindi nagpe-flex, meaning parang botelya ng tubig. Ilagay nyo sa labas, di ba nagyayelo? Iwan nyo sa freezer, di ba nagyayelo? Pero minsan, hindi siya nababasag kasi may flex siya, plastic. Kaya, pero sa mga lumang mga bahay, may copper pa rin. Kaya itong bahay ng mother-in-law ko, dito maraming copper kasi matanda ang bahay na to, pero maganda at solid ang bahay na to. Yun ang kaganda sa mga luma, and we will discuss about that sa mga ibang videos. May advantage itong mga lumang bahay, although may disadvantage din kasi all over the place na naman, di ba? Kaya anong sagot dun, Lakay? Meron ako sa garahe dito na nag-enjoy ako kasi malakas yung buga ng heater niya. Ang gamit ko ay kerosene, di ba? Kerosene na hindi yun katulad ng gasolina na madaling mapaso. Minsan 10 taon ng kerosene, okay pa rin. Kaya yun ang gustong-gusto ko. Mura din, although ngayon lahat patataas na, di ba? Nung panahon matatagal na, really, ilang dolyar lang yan. 1 galon na meron yan ang Canadian Tire, pero alam ko may kamahalan na yun. At meron dito sa mga gasoline station, magtanong lang kayo, nagtitinda ba kayo ng kerosene dyan? Minsan yung iba, nagtitinda. Okay, natatandaan nyo sa atin, madalas ang brownout, yung G na bilog, tapos may palara at tela, di ba? Kaya, maliit pa kasi ako nun I believe that's kerosene ang nakalagay doon, o gas. Pwede nyo akong i-double check yan, don't quote me on that kasi matagal ng panahon yun and hindi ko na maalala, pero yun ang suspect ko. Yung heater ko, check it out, isa lang ito sa marami, isa lang babanggitin ko, Big Buddy, BIGBUDDY, Big Buddy heater. Ang heater ko dito, yung regular size nila ay enough para ma-warm, mainitan ang buong kabahayan. Siyempre may second floor at basement yan, di ba? Pero dadalhin niyo sa basement dahil nandun yung mga pipes ninyo, di ba? At saka mahilig din ako sa mga prepper too. Nababanggit kayo madalas, may kadalasan na sa video nito, pero wala ko na ipapakita sa inyo. Nasasabi ko lang, which is I think okay din lang yun kung masabi ko. Pag ganitong taglamig, iset up nyo isang bagay, isang kwarto na mag-ipon-ipon kayo, pamilya, kung saan kung sakaling magtaglamig, nandun kayo. Hindi yung isang kwarto nandun sa bahay ni Junior, sa bahay ni Tia, ni Lola. Hindi, magsasama-sama ka isang kwarto. At sa basement,
for example, may kwarto ron, di ba? Tapos dahil kung isa lang heater nyo, big body, that will warm up the whole place kasama ang pipes para maiwasan ng pag-burst. Kasi $1,000 ang gagastusin niyo kapag yun nangyari. Fine, may insurance kayo, pero kaya nyo bang ng ganung sakit ng ulo? I'm sure hindi nyo gusto yon, di ba? Kaya hindi biro yon. Kaya yung kumot sa isang kwarto, mga ready mga pagkain, di ba? Yung mga shoes nyo, yung mga bota ninyo, yung ready coat, tapos may heater kayo, should be good. Okay? Yung iba pa nga, may isa pang tent sa loob ng bahay, sa kanilang likod bahay, na properly na iba naman yung other level na yun, na meron na silang tent din, kasi nga, mas maliit ang lugar, mas madaling mapainit, di ba? Less ng energy na kukonsumuhin. Kaya pagsama-sama kayo ron. Yeah. Saan pa ba tayo? Napakarami. Kasing rami ng kalat dito sa likuran ko. Ito yung aking, again, magandang gabi sa inyo. Ito yung aking garahe. Dito ako tumatambay. Well, karamihan na dito mga gamit ko. And isa ito sa mga place na nakakapagpalubag ng aking loob. Ang gawain ko talaga dito ay magkutingting ng mga makina. Although hindi ako makinista or mekaniko, pero may konti akong alam sa mga panahon, sa mga aral na binigay sa akin ng mga tao nandito at mga nabasa kong libro at syempre iba sa online, pero ang credit na yun binibigay ko talaga sa mga taong mabubuti rito kasi iba ang turo talaga ng hands-on at mismong magkaharap kayo, di ba? Magkasama, hindi yung telepono or online. Dito lumakas yung loob ko. Kaya marami akong mga ideas kung paano mapapaayos ang sakyan ninyo. At gusto ko rin i-share yun, kaya napapadalas ako dito. May dalawa pa akong channel na yung konti kong oras na nabibigay, doon ko talaga nilalagay. It's not a big channel. Siguro iba nakita nyo na yung isa sa mga channel na yun, yung Old Len. Pero I like the interaction there kasi mga almost same mind yung nandun kami. And napansin ko dito sa komunidad natin na marami tayong iba-iba mga opinion. And I found that very interesting. Kaya yung iba nga lang talaga ay it's just magkakaiba tayo ng opinion. Nga yung may mga bad comments, mga bastos talaga. Minsan hindi naman naawa ako, pero minsan napapailing ako kasi yung mga vloggers dito talagang maayos sila. They're doing their best. Ang problema, kapag nagkamali sila, insulto ang ipinapalit sa kanila. May mga komento ako tungkol sa mga tao nagkakamali, and I love engaging yung lalo na yung hindi tayo unawaan, pero nandito pa rin tayo nag-uusap, walang away, walang pagmumura. Napapansin ko dito na napakaraming matatapang online kasi nga, and I would check their profile, bagong profile, maybe 1 month or nung same month or 3 months ago, yung mga ganun. And man, I mean, and ang isa sa mga hindi ko agree sa mga sikat na Filipino vloggers dito sa Canada na in-encourage pa nila yon. In a way, they're not really encouraging it, pero pinababayaan nila. Pero sa akin pag-isip, yung isa nagsalita na maganda yon, may variety. Well, yung iba negative o comment, kung hindi siya nag-agree sa inyo, ay okay lang yon, that's fine. Yun ang believe, paniniwala ko rin. Pero yung mga bastos na dinadamay na yung anak nyo at asawa, para sa akin, no, hindi pwede yun. Kahit online. May binasa nga ako na popular na guide kung yung mga pagbaban ng mga tao ng mga bastos. Sinabi nila na kung merong tao na bisita ka at nagkalato o may chas sa inyong bahay,
Ang gagawin mo, lilinisin mo yung etchas niya sa bahay mo. At yung tao na yun, hindi mo na pababalikin. Okay? Ang nangyayari, etchas ng etchas itong mga ito sa mga popular vloggers. Pero, hi anak, I'm almost done. Hold on. Pero, hindi na nililinis yung etchas na kinakalat at dinadump ng mga bisita nilang yon. Yun lang aking opinion. I think hindi dapat yun. Hindi sa channel na to. Kahit wala akong nagpo-post dito, it's mabuti pa yun kaysa may mambastos. Kaya alright, nandito na si aking juniorita galing sa kolehiyo, and hanggang sa muli. Hey, eto ulit ako. Nagpaalam na pero bumalik pa. Si Juniorita, pagkatapos namin mag-usap, pumasok na sa loob para makapahinga na. Ako naman, sabi ko, ipopost ko ba ito? Itong pagrarant ko. Rant and rave. So pinlay ko. At sa nakita ko, marami akong impormasyon na hindi ko naging malinaw. Itong dahilan kung bakit. We're just talking here. Para matulungan ko ay lalo, kailangan ipakita ko sa inyo gamit ang mga kamay ko, hindi yung salita. Tulad ng sinabi ko sa inyo kung paano i-check yung health ng inyong baterya, hindi ko binanggit dun na, sabi ko ilagay niyo yung multimeter sa battery ninyo at i-check nyo, parang ganon. Pero hindi ko sinabi na yung terminal. Inassume ko na alam nyo rin ang sinasabi ko, pero sa completely wala na alam kung paano mag-work ang pagtitest ng ganon. I advise na pag-aralan nyo muna kung paano gumamit ng multimeter, kung nasa ng terminals ng particular na terminal ng battery, at yung safety first, di ba? Kailangan lagi kayong pag nasa bahawak kayo ng baterya o nagwo-work kayo, kailangan may salamin kasi chances are asido yung inyong baterya na pwedeng sumabog, at flooded battery yun, meaning yun yung mga murang battery na very common kasi very effective naman yun, like sa mga AGM na mga makabagong baterya. Kaya hindi birong magkuting-ting doon ang hindi nyo alam ang ginagawa. So yun ang napun ako. And, pero ipopost ko pa rin ito para ipopost ko pa rin dahil isasama ko itong ikalawang video na to. Makakaasa kayo na magpo-upload ako noon bit by bit. Habang hindi pa, alangan maghintay kayo sa akin, di ba? Magtanong kayo sa mga kapitbahay ninyo na maaaring kaibigan na maaaring matagal na rito at alam na how to deal with that. Tulad ng pagkakawala ng kuryente, paano. Nothing wrong na pagsisearch sa online. Just make sure na legit sila at iwasan niyo yung sa forum, sa mga videos. Huwag agad kayo maniwala yung mga alam nyo legit na mga channels. At tandaan niyo na hindi porke nasa TV, nasa news ay totoo. May mga tao nagpapanggap na eksperto. Even yung sinasabi ko rito, pag-ingatan ninyo. Huwag maniwala lahat kahit sabihin ko sa inyo na itong para sa akin, ito nangyari. Ito ang ginagawa ko, kaya gawin nyo rin. Safe nyo gawin. Kailangan maging responsable rin kayo. Yan ang natutunan ko. Ano pa ba? Kaya kailangan laging handa tayo, lalo na't ngayong taglamig. Ano mang uri ng panahon, nasaan man kayo, laging na akong handa. Marami pa akong pwedeng sabihin pero kailangan tapusin ko na ito dahil kung hindi, walang sasakyan na madadrive si Mrs. Itong Impala ayusin ko. Again, ang aking garahe, dito ako madalas, dito rin ako nagsusulat. Kung ano yung mga balak nyo sa buhay o ano. At dito nyo rin ako madalas kapag naayos ng kaguluhan sa paligid, at dito nyo ako madalas makikita
At okay, pakarami pa. Again, kwentuhan lang to. And hanggang sa muli.